faith. Pero dahil po nasa state of emergency yung energy sector, under the Price Act, pwede na pong magpa-price freeze yung gobyerno. Bakit po hindi pa po pwedeng i-trigger yun? Nako. Kailangan pang aralin. Oo, mananapak eh. Mananapak eh. Ikaw, Auntie Claire ha. Ikaw, Auntie Claire ha. Andalang na lang natin magkita. Kulang na lang manapak ka pa. Huwag ka manapak. Walang niya ka. Tanungan lang. Walang sapakan, madam. Anak ng toko, ante, kung ayaw mo trabaho mo, kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, wala namang pumipigil sa'yo, mag-resign ka na. Hindi pa nag-uumpisa tanungan, mainit na ulo mo? Napakasimple lang ang tanong sa'yo ng Malacanang Press Cartel. Bakit nag-aalburuto ka dito sa video na to? Panuurin ho natin ang video ni Auntie Claire na kung saan tinangka ho siyang tanungin ng isa sa mga taga Malacanang Press Cartel at bigla ho siyang nag-alburuto sa galit. Hindi ho ganyan, ante. Bayad ho kayo sa ginagawa nyo yan. Pero bago wala ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Bago ho tayo magtungo dito kay Auntie Claire, pag-usapan ho muna natin itong si Joel Chua. Diba? Medyo na-busy ho tayo sa mga nakalipas na araw kaya hindi ho natin napasadahan itong mga ganitong klaseng litanya nitong si Joel Chua. Bakit nga ba? Yan ang tanong ng ating mga kababayan sa comment section. Yan ang tanong ng sambayan ng Pilipino dito sa mga politiko na to. Kung gayong malinis naman pala kayo, bakit ayaw nyo dyan sa napakagandang panukala na yan? Ilang mambabatas tumutol sa death penalty para sa mga korap na opisyal. Palakpakan. Diyan ho kasi makikita natin yung mga malilinis at yung mga merong tinatagong baho. Yung mga magnanakaw. Kasi kung ikaw, alam mo sa sarili mo, sincero, na talagang nandyan ka sa pwesto mo na yan para paglingkuran ng iyong mga constituent. Kasi ano ho yan dyan sa yung mga mambabatas na yan, sila ho kasi kikilatis. Kung yung death penalty na yan para sa mga ika nga mapapatunayan nagkasala, nagnakaw sa kaban ng sambayan. Napakagandang bagay ho yan. Ika nga pro-Pilipino. Wala nang mas pro-Pilipino pa dyan sa panukala na yan. Kasi ano yan yan ang pinakamabisang deterrent sa mga matatakaw sa pera ng mga congressman. Ilan ho sa mga congressman at isa dito, di umano itong si Congressman Joel Chua na ayaw dyan sa napakagandang panukala na yan. Bakit, Brad? Natatakot ka ba kung sakaling ang tawag dito, yung bigti, di ba? Bibigti. Kung sakaling bigti ang kaparusahan, baka mauna ka sa pila. Anak ng toko. Diba? Dapat hindi lang sila. Dapat pati yung pamilya nila na alam naman nila na galing sa nakaw yung ginagamit nilang pang-travel, pang-kain, pambili ng kung ano-ano. Dapat bitahin din yung mga yan. Hindi lang si Joel Chua, anak ng toko, asawa mo, di ka magtatanong saan galing pera mo, ba't ang dami mong pera? Di ba may gita 100,000 lang sweldo mo bilang congressman? Di ba may 200,000 lang sweldo mo bilang congressman? Ba't meron kang isang maletang pera? Hindi mo ba tatanungin na gano'n yung asawa mo? Di ba siya mo galing yan? Isoli mo yan. Hindi naman atin yan Hindi mo naman kinita yan Nakakaw yan galing sa kaban ng sambayanan. Sino ba nagbigay sa'yo yan? Yung businessman? Yun ang problema. Kaya kung sakaling magkaroon tayo ng death penalty, kasama pati asawa. Para may happy ending. And they live happily ever after. Di ba? Alam nga naman, yung mga dapat pati kabit kasali. Di ba? Yung mga pumupunta sa mga opisina nila tapos doon nila binabanatan. Di ba? Dapat pati yung kasali. Di ka ba magtatanong madama sa bagay? Nagtatrabaho ka lang, di ba? Pagka biniraan ko, tapos na usapan. Hindi yung isali yung mga kabit-kabit. Huwag na kasali. Hindi, yung binibembang lang, hindi kasali. Pero yung kinakabitan, kasali yan. Hindi, marami ko kasi dyan. Sila nga dyan nagsisibakan Pagka medyo naboboard na sila, walang mga panukala, walang maiinit na balita. Pagka hindi nila binabanatan si VP Sara, sila dyan nagbebem. Anyway,
Yan ho ang isa sa mga mainit na usapin ngayon sa mundo ng social media. Isa ho sa mga tumututol at di umanong may ayaw dyan sa panukala na yan na bitayin ng mga magnanakaw. Isa daw ho itong si Joel Chua. Ano yan ano yan, para yan sa sambayan ng Pilipino. At kung sakaling maipasa yan, isa ho tayo sa masaya na at least alam natin meron hong extra layer. Hindi lang visit na salin. Salin kayo ng salin kung yan talaga ang magiging magiging paraan para wala nang magnanakaw, but trilyon pang ninanakaw ngayong mga panahon na to. Bago tayo magpunta dito kay Sir Eli Solidar, na usaan tinalakay niya ho yung salin ni BP Sara gagayahin sa pagtanggal kay Corona absuelto sa CS. Naku, matindi ho yan. Absuelto sa SC, no? Yun nga ho kasi nangyari kay former Chief Justice Renato Corona, no? Na-impeach ho siya, kalaunan lahat ng ikinasa sa kanya absuelto ho siya sa Korte Suprema. Dito ho muna tayo kay Auntie Claire bago tayo magpunta dito kay Sir Elo Solidar. Faith. Pero dahil po nasa state of emergency yung energy sector, under the Price Act, pwede na pong magpa-price freeze yung gobyerno. Bakit po hindi pa po pwedeng i-trigger yun? Nako. Kailangan pang aralin. Mananapak Mananapak Ikaw, Auntie Claire, ha? Andalang na lang natin magkita. Kulang na lang manapak ka pa. Huwag ka manapak. Walang iya ka. Tanungan lang, walang sapakan, madam. Okay? Tayo dito, tatanungan lang tayo. Walang mananapak. Parang manunugod. Sira ka. siya. Ito, tignan ulitin ko. Ito. Ulit natin. Faith. Pero dahil po nasa state of emergency yung energy sector, under the Price Act, pwede na po galit na magpa-price freeze yung gobyerno. Bakit po hindi pa po pwedeng i-trigger yun? Kailangan pang aralin. Kailangan pang aralin. Yung tipong pagka hiningan mo ng pera yung nanay mo, sasabihin sa'yo na, "Ano tayong pera? Puro lang pera. Ha? Yung tipong ganun ang datingan, no? Yung tipong, mapingin pera. Wala pa tayong pera." Nakaamba na ka. Ganyan na ganyan yung datingan ni Auntie Claire. Nakakataw ka, di pa nag-uumpisa tanungan. Nag-aalburoto na ho siya sa galit. Paano yan? Anong klase yan? Di ba? Anong klase yan? Bakit po hindi pa po pwedeng i-trigger yun? Kailangan pang aralin. Kailangan po aralin. Masasabunot ka, ate. Wag kang ha. Kailangan po aralin. Dapat aralin. Mabuti. Mabuti. Kasi may maaapektuhan din tayo mga oil companies. Na mga kaibigan ng pamilya ng administrasyong Marcos, yung kanilang mga kamag-anak ng mga oligarko, nasa oil industry sila. Kailangan aralin. Na nakikipag-usap, maganda nakikipag-usap, nakikipagnegosasyon sa ating gobyerno. So titignan po, babalansin. Ang sabi lang po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, dapat balansin ang aksyon. Hindi po kasi maaaring kumilos tayo dito, tapos may maaapekto ang ibang sektor. Para lamang Hindi ganon. Hindi ganon. maging optics. So kailangan po talaga balansihin. Hindi ganon. Hindi balansin. Si Tatay Digong lang yan. Nasa krisis na tayo. Patawag nyo dito. Dalhan nyo sila, sabihin nyo, magbaon sila ng tigi 1 litrong boron. Yung premium gasolina, ha? Patawag nyo dito. Walang yan. Meeting, round table. Mga walang hiya kayo, pag di nyo binaba ang presyo nyo, papainom ko sa inyo. Yeah, Tatay Digong. Anong optics? Patawag sa Malacanang. Ano sabi niya kay Lusyutan? Bayaran mo, utang mo. Tax mo, bayaran. Anong ginawa? Binayaran. Tapos yung usapan. Ay, Philippine Airlines yun, di ba? Kamali ako kay Lusyutan ba yun? Nakalimutan ko na. Basta, merong isang bilyonaryong oligarko na galit kay PRRD. Mapanggang sa ngayong mga panahon na to. Ang gagawin ni Tatay Digong, kung siya nasa pwesto, patawag lahat yung mga boys na yan, mga oil industry. Okay, round table. Ano ba mo? Diesel, kerosene, boron, liquefied petroleum, yung Soleil,
O kung ano man yung ano na yan. O, ilagay nyo sa taas. Lagyan kayo. Pag di nyo binaba ang presyo. Diba mag-suggest natin, di ko. Papasinghut ko sa inyo yan. Papainom ko yan. Yun na kayo. Ganun na. Ano, kinabukasan ano mangyayari? Rollback yan. Rollback. For sure. Rollback. Rollback yan. Manuwala kayo sa hindi. Magro-rollback yan. Magkano itinaas? 50 pesos. Bukas, 40 ibababa niyan. Oh. Pagka pinatawag kayo ulit ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, hindi na kayo magbabaon ng diesel, kerosene, gas at premium o regular. Wala na babaon. Nandun sa round table, nakalagay na sa baso. Babatukan kayo, tatay Dio. Nang nga kayo, sabi ko na sa inyo, nyo. Mahirap na Pilipino, taas pa kayo ng taas. Diba? O, yun ang kaibahan ni Digong at nitong si Marcos Jr. Si Tatay Digong, papainumin niya ng diesel at gasolina yung mga oil industry na yan. Dahil kapag hindi po ito binalase, baka lalo tayo magkaroon ng problema. Hindi. Yung mga bilyonaryo na yan, hindi basta-basta magkakaroon ng problema yan. Ano ba naman mabankrupt yung kanila mga, di mag-take over ang gobyerno. Diba anong bankrupt? Dumadaan naman lahat sa gobyerno yan, DOE. Diba? May monitoring ng DOE. Lahat ng ano nila, lahat ng asset nila, mga barko nila, mga storage, ano nila, paalisin yung mga yan, nasa kalagitnaan tayo. Hindi ko kasi ganun yun eh. Pag halimbawa, nasa kalagitnaan tayo ng krisis, kira, ganun, malaking problema. Merong kakayahan ng pamahalaan na i-take over yung mga kakailanganin para sa kanyang survival. Ganun ho yun. Diba? Kaya niyang, kahit na ari-arian mo pa pagka sinabi ng gobyerno, kailangan ko yan, dahil nasa kalagitnaan tayo ng ganito, pagka natapos na tayo, babalik ko naman sa'yo. Ganun ho yun. Merong mekanismo ang pamahalaan para ma-preserba o makasurvive siya sa kung ano man dilubyon dumating sa kanya. Yun ang gobyerno. Ngayon, pagka ayaw nila, malulugi sila, hindi malugi kayo. Pero lahat ng inyong mga truck, refinery, lahat ng iyong mga storage, lahat ng mga mga kagamitan nyo for the meantime, kukunin muna namin yan. May magagawa yung mga, wala kang magagawa. Lahat ng operation, kahit na magrasyon na ang gobyerno, kami bibili, kami magbebenta. Anong malulugi. Paubusin nyo yung mga mga stock nyo na yan. Kunin nyo na yung mga puhunan nyo. After that, lahat, dahil nasa kalagitnaan tayo ng krisis, kami nang bahala dyan. Upahan naman namin sa inyo yan. Mga stasyon, mga truck delivery nyo. Kami na magpapasayaw doon sa mga tauhan nyo. Kami magte-take over. Meron kayong share sa mga ibebenta namin. 50 cent kada 1 litro. Ayaw pa ng kumpanya. Wala na silang ginagawa. Kada nagbubomba sila, kada 1 litro, meron kayong 50 cents. Kumbaga royalty lang yun eh. Ginagamit yung mga kagamitan ng isang kumpanya eh. Di ba? Ginagamit yung stasyon nila. Pero gobyerno na mag-take over kung ayaw nyo magbaba ang presyo. Kaya yun. Pero dahil nga addictus benedictus, di ba? Huli mo ante. Ay, yun na pala yun. Yun na pala yun. Bumili ba ko yung tipong lalapit na siya, umaambal. Aambahan na niya. Gaganon na eh. Oh. Dito tayo kay Sir Elos Ludar. Salin ni BP Sara gagayahin sa pagtanggal kay Corona. Na-absuelto sa SC. Nako, ito tayo kay Sir Eddie Solidar. Whole week ay magtutuloy-tuloy na itong impeachment proceedings Yan. laban po kay BP Sara Duterte at ayon po kay House Committee Vice Chairperson Isabel Maria Zamora na kanilang bubusisiin ito raw po Statements of Liabilities and Network o SALN ni BP Sara Duterte. Kasi ito hong pamamaraan na ito ang ginamit dito po kay yumaong Chief Justice Supreme Court, Renato Corona. Pero napatanggal ho si Chief Justice Corona, pero kalaunan ay lumilitaw na mali po
yung kanilang mga desisyon dahil siya po'y inabsuelto ng Korte Suprema. So mukhang gustong ulitin yung pagkakamali ng impeachment court kay Corona dito naman sa kaso ni VP Sara Duterte. Nako, talaga naman mga kababayan, talagang hindi po nagtanda yung ating mga Dalawang bagay lang ho yan mga kababayan. Ganito lang ho kasimple yan. Pagka itong mga walang yung magnanakaw na to, mga congressman na to, pinagpilitan niyang kay VP Sara at pagka pinagpilitan na talaga ma-impeach si VP Sara, i-release na issue yung salin na yan at kalaunan ni ma-absuelto itong si VP dyan sa Korte Suprema. Malaki akong magiging problema nila kasi maliban doon sa salin, kahit naman yung salin, madali lang naman sagutin ni VP Sara yun. Mayaman ho yung yan. Kumbaga, hindi ho kagaya ng ibang mga congressman na pumasok sila dyan sa House of Representatives para magnakaw. Itong si VP Sara, mayaman ho yung kumbaga meron hong mga hanap buhay yung asawa niya. Wala ho sa politika. Basta yung asawa niya ay nasa nasa komersyo, ika nga. Non-business ho talaga yun. Ngayon kung ika nga lumaki man, di pa natin nakita hindi natuwa itong si Redon dun sa mga nakikita niyang figure kasi siguro naiinggit siya kasi mayroong pera si VP Sara, siya wala naman, di ba? Ngayon, kung yun ang magiging basehan niya, malaki yung ating magiging problema dyan. Di ba? Kasi lahat na ho ngayon nasangkot pati kay Sherman Scarpio, pati wala na ho pala salad, pati yung mga ITR niya, income tax return niya, lahat ng mga dokumento sa wala ho yung tipong saan? Anak ng toko ba? Hindi natin hingin yung ITR yung kay kay Sandro Marcos. Bakit di natin silipin na salin yung kay Sandro Marcos? Ba't di natin hunain silipin na salin yung mga lahat ng pinangalanan nitong si Marcos Jr.? Ay nito si Saldico. kongresista. At sabi ho ni Congresswoman Zamora, ang vice chair po ito Yan. yung non-disclosure ng ilang assets o Lalim ng boses nitong si Sir Eli. Sir Eli, ano ba sikreto mo? Sa labat ba? Sa labat? Sa labat ba pagka umaga ang binabanatan mo? Sa labat. Hindi niya alam yung sa labat? Hindi niya alam. Alam niyo yan. Pagka galit sa inyo asawa nyo, tapos di kayo pinapasok ng bahay, nasa labat kayo. Ang core ng PH. Hindi, kayo naman Ano na ba? Sabado de Gloria tayo ngayon, di ba? Huwag nang ano nyo para kahit na isa lang ho na ari-arian dito po sa SALN ay maaring ito po ang maging dahilan para matanggal po sa pwesto. Ito po ang ginamit na sandata noon laban po kay Chief Justice Corona. Kung kaya't sabi ho ni Congresswoman Zamora ay ganito rin daw po ang maaring kasapitan ni VP Sara Duterte. Yun ho. Kasi may binabanggit ho, ito pong si Bicol Saro, Representative Terry Ridon, na mula po 2007 to 2024 ay meron daw pong ipinapakitang discrepancies at naging paglaki di umano ng kayamanan o sa SALN ni VP Sara Duterte na tinatayang nasa 30 million to 40 million pesos. Pero nakapagtataka 30 million to 40 million. Anak ng tokwa, isang maleta lang yan na di umano diniliber kay Martin Romualdez. Anong iniiyak nito si Redon? Ay, yung mga video. O sige, next video, papakita ko sa inyo Abangan nyo ho itong video na to. Meron ho mga bagong ilinabas na ebidensya yung ating mga magigiting na Marines. Na kung saan nagkakaroon na ng bilangan ng maleta. Anong 40 to 30 million? Sira ulo tong si Redon. Anak ng toko, yung billion trillion naging nakawan sa kaban ng sambayanan, di mo pinapansin. Yung 30 hanggang 40 million, ang angas mong makatanong. Nung niya ka mga kababayan,
mismo si Pangulong Marcos Jr. Itong sinadating House Speaker Martin Romualdez ay tumaas din po yung kanilang mga Network. yung SALN. Yeah. Pero ito, ang tagal ho ito, biro mo 2007 to 2024. So ilang taon ho ito. At tignan ho natin, pero para po sa ating mga kaubayan, kasi kung ang binabanggit ho ng kasalukuyang House Committee on Justice na yung ginamit ho kay Corona na SALN, ito raw din po ang gagamitin kay BP Sara Duterte. Babalikan lang ho natin Yan, balikan itong tayo. nangyari kay Chief Justice Corona. Na kung saan ay bagamat siya po ay hinatulan ng Korte ng Senado, 'di ba? Talagang natanggal po siya sa pwesto. Kawawang sinapit ni yung mga Chief Justice Renato Corona, talagang pinagkaisahan at may mga report di umano na talagang nagkabigayan 50 million, at 50 least million. nasa 50 million ba Yeah. sa di umano sa mga senador para i-convict ito si Chief Justice Corona. At ito ho, matatandaan nyo ho, noong 2012 ay tinanggal Take note 2012 ho yun. Ang halaga ng pera noong 2012 yung 50 million. Kung titignan natin ngayon, dito sa pera ho natin ngayon, yung 50 million ng 2012, ilang years na ba yun? Matagal na yun. 2012. Kung ngayon yung 50 million na yun, siguro mga nasa doblado na ho yun mga kababayan. Doblado na yun. Baka nasa na yun, nasa 90 million. Yung halaga nung yung halaga ng 50 million na yun, ngayong mga panahon na 90 million na ho yun sa tingin natin. nga po ng Senado, yung impeachment court, ito si Chief Justice Corona dahil sa kanyang SALN, non-declaration of kanyang SALN. Pero sabi po, ito ang masaklap. Makalipas po ang maraming taon, lumilitaw ho na nagkamali. Ganyan, 2012. Tapos nilabas ho itong desisyon, makalipas po ng 8 taon, ito ho, ay sinabi po ng Supreme Court at ng Sandigan Bayan, na yun ho, yung vindication na kung saan ay yung korte ay binigay na po yung retirement benefits at yung dismiss forfeited cases. So, ito ho ay sabihin natin, inabsuelto po, nilinis po ang pangalan ni Justice Corona. At lumilitaw na yung kanyang mga assets ay legal na nakuha. At ito hong SALN ay hindi raw po dapat na gamitin para po sa mga political vendetta. Nako, ito hong ginagamit po ngayon ng mga kongresista. Yung mga takot ho na kung saan ay itong si BP Sara Duterte ang maluklok ho sa pwesto sa 2028 dahil sa lalo na ho itong mga kongresista, di ba? Sinasabi na nasa 67 contractor mismo nang galing ho yan, yung information at ibinunyag ho yan ni Senator Ping Lacson. At least ay 67 contractor, congressman contractor pa. Yan, Yan po yung mga dawit dito po sa manumalyang flood control project dito po sa ating bansa na bilyon-bilyon, umabot pa ho ng trilyon ang ibinulsan. Ako, napakarami ho ng mga ghost projects ho dyan. So ito ho mga kababayan, so ito ho sabi ho ng Supreme Court, wag gawin sandata itong SALN. Pero ito ho ginagawa ngayon ng mga kongresista. At yung forfeiture cases, dismissal ng Supreme Court noong 2022 at yung Sandigan Bayan ay dinismiss din yung kaso na yung forfeiture cases laban po kay sa Corona family. Ayun at napatunayan na talagang legal po lahat ng mga ari-arian, kaso wala na ho. Namayapa na po ang dating Chief Justice dahil po sa sama ng loob dito po sa mga politikong ito, mga kababayan. So, yung binambanggit ko rito, ito raw din po ang gagamitin Nako. para po
para po ano no na ipandiin. Pero sa tingin ho natin, malaking kaibahan. Ito ano lang naman, alam ko na maganda na dinidiscuss na natin ngayon pa lang yung mga ano na yan, yung mga punto de vista na yan itong si Sir Eli Solitar. Maganda na ano yan, hindi na kagaya yan noong panahon itong si Chief Justice Renato Corona at yung mangyayari kay VP Sara. Yung kay Chief Justice Renato Corona, talagang ika nga binraso binraso ngayon wala pang walang yun ang pinakaunang kung di ako nagkakamali na ilinaban talaga niya Di ba? Pwede na siya mag-resign, pwede na siya hindi, linaban niya dahil alam niya malinis yung niya. Malinis yung malinis siya. Di siya kaya kagaya ng mga lumiliti sa kanya nung mga panahon na yon. Ngayon dito kay VP Sara, meron nang nangyari na kagaya niyan at merong naging desisyon ng Korte Suprema. Di ba? Na impeach siya, di ba? Na kung ano-ano mga inakusa sa kanya, mga walang kapararakang akusasyon, higa nga, di ba? Kalaunan na-absuelto ho siya. Ngayon, hindi na uulitin yung kahintulad na pagkakamali na yon, maging ng impeachment trial, ng impeachment court. Hindi na uulitin yung ganong uring pagkakamali kagaya dito kay VP Sara. Nang dahil lamang sa salin na alam naman kahit itong si dating Senador Miriam Defensor, pinaliwanag na yung salin na yan napakalaking kabuktutan lamang. Diba? Bago mag-file ng salin, ililipat kung kani-kanino yung pera, ililipat. Diba? Ganun yung estratehiya nila. Lalagay sa mga kabit nila, kaibigan nila. Tapos pagka malapit ng pagka nailipat na, ibabalik na ulit yun. Ganun lang ho, merong talagang loophole yung salin na yan. Hindi ho yan ika nga kailanman naging kaparaanan para ma-secure o mapigilan para mangurakot itong mga politiko na to. Hindi ho naging kasangkapan yung salin na yan. Kaya kung yan ang magiging basehan, kung bakit mai-impeach si VP Sara, para ho natin inuulit yung pagkakamali, parang inuulit ng impeachment court yung pagkakamali na ginawa nila kay Chief Justice Renato Corona. Hindi mangyayari yan. Kay VP Sara Duterte. So inuulit na naman ho ng mga kongresista. Ito hong paggamit at ginagawang armas. Ito hong salin na ito. Yun ho. So yan po masaklap. Kasi talagang lumilitaw ho may political vendetta. Ito na naman ho. Alam naman natin na talagang marami po ang mga kongresista ho ngayon na nagkukumahog at kung papaano nila pipigilan ang pagupo ni VP Sara Duterte. Kasi sa ngayon ho mga kababayan, mukhang, sabagay, base po sa mga survey, mukhang hindi naman may epekto. Yung ginagawa nilang demolition, yung paninira, ang dapat ho gawin ng ating mga kongresista, kung takot man kayo na maupo itong si VP Sara Duterte sa 2028 at manalo siya sa eleksyon, dapat ang gawin ho ng mga kongresista o ng administrasyon ito ay kumuha ng isang tao. Isang tao na ipanlaban kay VP Sara at talagang kanilang palitawin Showdown, na itong taong ito ang tamang kandidato para sa bayan. Ito ang kandidato na mas higit ang kakayahan kay VP Sara o sino man sa mga Duterte, at ito ang taong ito ang pinakamalinis. At siya ang magwawalis ng korupsyon dito po sa ating gobyerno. Dapat ganun ho mga kababayan Kasi sa mga ibang bansa ho, ganun ho ang labanan. May malakas na kalaban. Hindi po sisiraan hindi magpapakawala ng kung ano-ano mga demolition o paninira. Ang gagawin, kayo, kalaban nyo, ganito, malakas. Maglalagay din kami ng malakas naming kandidato at ipapaalam sa mga botante na itong aming kandidato, ito mas magaling ito, diyan kay VP Sara. Ito mas matalino ito kay VP Sara. Ito mas malinis ito kaysa kay VP Sara. Dapat ganun ho ang gawin. Pero wala ho, only in the Philippines. Na kapag may malakas po ng kandidato, ang ginagawa, sinisiraan. Imbes na sabihin sa mga botante
na hindi, ito eh. Di ba? Ito ang mas magaling. Wag yan. Wag yan si VP Sara Duterte. Dapat ganun ho, mga kababayan eh. Kayo ho, ano ba napapansin nyo rito sa Pilipinas? Ganun lang, paulit-ulit. Sana mabago na ho yung, Sana. yung uri ng pangangampanya at yung uri ng pamumulitika dito po sa ating bansa. Kaya talagang wala ho eh. Hindi po maiiwasan na magkakampi-kampi at talagang nagkakawatak-watak po yung yung ating mga kababayan, yung mga Pilipino kasi puro paninira. Dito na lang sa social media, di ba? Kanya-kanya ho, mga pakulo. Siraan ng siraan. At sasabihin, ako, fake news yan, gano'n, etc. Pero ang pinakamaganda sana, gawin ho sa positibo. Di po ba? Ngayon, eto ho, balikan natin. Ang nakakatawa ho, ang sabi, ang ginawa pang ehemplo, yung mali. Biro nyo, nagkamali, lumilito, nagkamali ho ang Senado at maging ang House of Representatives noon sa pag-convict kay yumaong Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kasi napatunayan po ng Sandigan Bayan at ng Supreme Court na mali yung ibinigay sa kanyang akusasyon na hindi totoo na nakaw at merong anomalya sa kanyang salin. Makalipas nga lang ng napakaraming taon, ng 8 hanggang 10 taon makalipas lumabas yung tunay, yung talagang katotohanan na kung saan wala na ho. Kilala ko kung personally si Chief Justice Corona at alam niyo, nakoberan ko rin ho yan at nung panahon ni GMA nasa Malacanang. So maayos na tao, tas naging Chief Justice mga kababayan Pero ayon po sa report talagang namaya pa ho dahil sa sama ng loob. Grabe, no? Di po ba? Wow. So napagkaisahan kung inyo po matatandaan, di ba, sa ilalim po ng Pinoy administration, talagang yung mga report ang dami, may mga umamin ho ng mga senador na nagkabigayan po ng milyon-milyon sa pamamagitan ng sinasabing ano ba yung DAP na yon? Yung na kung saan binigyan ng pondo yung bawat senador para matiyako at makuha yung suporta o boto. Yun. Yan po mga kababayan. So uulitin ho ito. Nako. Kaya ho natin tinulakay ito mga kababayan kasi binanggit ho ito ng vice chairperson ni Luistro. Ito pong si Congresswoman Zamora na ang sabi, Sara Duterte impeachment shall ends used to convict Corona. Zamora, ito Ayan ang sabi ho, no? Di ba? So ang ibig sabihin ho nito mga kababayan ay yung ginamit noon ng House of Representatives at ng Senado para matanggal itong si Chief Justice Corona, ito rin daw ang gagawing estilo ng kasalukuyang mga kongresista. Ewan ko lang kung ang mga senador ulitin nila yung kamalian noon sa paghatol kay Chief Justice Corona. Bagamat sa ngayon ang base po sa mga numero ay malabong makakuha ho ng 16 na boto. Kasi kailangan 16 po ang makuhang boto para Correct. mapatanggal at hatulang guilty at tuluyang mapatanggal sa pwesto itong si VP Sara Duterte. So yun ho, at abangan ho natin at ewan lang ho natin kung mauulit yung mga di umano mga aligasyon na parang nasuhulan noon di umano yung mga senador ng project at para makuha ang boto at mapatalsik itong si Chief Justice Corona. So titignan ho natin kung ito po ay mangyayari. Pero sa aking pananaw ho mga kababayan, yung kasalukuyang mga senador ay marami ho ang sabi natin kaalyado ho ni VP Sara Duterte. Iba na. At ang matindi ho rito, kababayan kasi malaki ho ang pagkakaiba ni Chief Justice Corona at si VP Sara. Kasi si Chief Justice wala ho hindi naman ho siya siya po isang Chief Justice ng Supreme Court, pero itong si VP Sara pwede maging Pangulo sa 2028 at maaring baka sabihin natin may magtangkang
yung mga posibilidad na magsuhol sa mga senador. Kaya lang siyempre, baka naman hindi garantiya yan na kahit na sabihin mong ma-impeach si BP Sara, baka hindi naman na sila maupo bilang senador, matalo sila, di po ba? Kung sila ay boboto ng laban kay BP Sara. So, iba ko ang sitwasyon ngayon. Pero ang binabanggit ko, kaya na-issue natin ito, kasi yung pagkakamali noon ng House of Representatives at ng Senado sa pag-convict at pag-alis kay Chief Justice Corona, ganito rin gagawin nila kay BP Sara. So, hindi na po sila natuto. Pero ngayon, ang kakaiba ho rito, mga kababayan, ang kakaibang sitwasyon, si BP Sara nangunguna ho o sa mga kandidato na at base ho sa mga survey, siya ang may posibilidad na manalo sa 2028 at maging Pangulo ng ating bansa. So, yun po ang kaibahan, di po ba? Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito, mga kababayan? Yan, Vice Chairman ng House Committee on Justice, si Congresswoman Zamora, nagsabi, yung ginamit ho na pamamaraan kay Chief Justice Corona na matanggal sa pwesto, ito rin. Nako. Yung salin na ito Nako po. ang gagamitin kay BP Sara. Nako, Kaya lang yes, sa pagkakataon ito, ewan ko lang, ako duda ako na magpapagamit at makokontrol yung mayorya ng mga senador na bumoto laban kay BP Sara at siya pinapatalasik sa pwesto. Kayo ho, Ayun na nga mga kababayan, comment react ho kayo diyan sa diyan sa comment section para makita ho natin ng saloobin ng ating mga kababayan. Kaugnay diyan sa pinaplano na yan ng mga walang yang congressman diyan sa House of Representatives sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. As always, maraming salamat ho. Muli, kahit na Sabado de Gloria ay nakantabay pa rin ho kayo dito sa PH Update. At sa buong kabuuan ng mahal na araw talagang antabay ang ating mga kasama dito sa PH Update. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo lahat ng Pilipinas. Abangan nyo yung susunod na video natin yung pagbibilang ng maleta noong mga magigiting nating Marines.